Magandang araw, ito ang mga pag-aaralan natin sa araw na to. Maging ligtas sa kalsada, gawaing pangkaligtasan sa kalsada. Siyempre, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button para maging updated ka sa videos ko. Dito muna tayo sa maging ligtas sa kalsada. Ito ay lesson sa health at ito ay pang week 1. Ang layunin natin ay makatulong sa iyo ang mga kaalaman upang maging ligtas ka sa pagtawid sa kalsada. Ngayon ay tignan ang larawan. Nakakita ka na ba ng ganito? Magaling, bakit kaya kailangan nating sumunod sa tuntunin sa trapiko? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment section. Ngayon, ito ay isang larawan ng mga traffic lights. Okay. Ngayon, ang traffic lights ay binubuo ng tatlong kulay, pula, dilaw, at berde. Ang pula, ang ibig sabihin niya ay tigil, hinto o stop. Samantalang ang dilaw, ibig sabihin ay handa na o ready. Ang berde naman, ang katumbas nito ay lakad or arangkada na o sa English ay go. Tandaan ha, tatlo ang kulay ng traffic lights. Pula, stop. Dilaw, ready. Green, go. Narito pa ang mga sumusunod na mga simbolo sa kalsada. Basahin natin ito at pag-aralan. Dito, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, meron tayong ilaw trapiko. Ito yung nagiging gabay natin sa pagtawid sa kalsada. Kapag nakakita kayo ng senyas na katulad nito, na stop, ibig sabihin ay hinto. Ito ay pedestrian crossing, hindi to pedsing ha, ito ay pedestrian crossing. Ibig sabihin, ito ay tawiran para sa tao. Ito naman, kapag nakakita kayo ng senyalis na ganito, ibig sabihin, bawal tumawid. Okay, bawal kayong tumawid doon. Ito naman, pinapakita niya no entry, ibig sabihin, bawal pumasok. Okay? Pag H naman ang nakita nyo, ibig sabihin yan ay Pook Ospital. Ibig sabihin, ang dadaanan nyo ay malapit sa ospital. Or yung lugar na yon ay ospital. Sunod naman, kapag ganito naman ang nakita nyong sign o simbolo, ibig sabihin ay malapit kayo sa riles ng tren or dadaan kayo sa riles ng tren. Sunod, ito naman ay pinapakita nito ang ilaw para sa tawiran. Ito namang linya na ito na nakikita natin, ibig sabihin yan ang pook tawiran. Diyan tayo dapat dadaan. Ito naman, ito parang iisa lang sila, pedestrian crossing. Ito din ay pedestrian crossing. Ito ay madalas makikita sa mga paaralan. Ito ay isang linyang daanan lamang. Sunod naman ay ito, pag ganito naman ang nakita nyo, ito ay pook paaralan. Ibig sabihin, yung lugar na yon ay lugar na nasa paaralan. Ito naman, pag ganito naman, may nakita na kayong dalawang linya dyan, ibig sabihin, ito ay tawiran naman para sa tao. Ngayon ay sagutan natin ang pahina 8 o page 8 sa iyong papel. Answers only lang. So, ito ay gawain sa pagkatuto bilang 2. Ilagay mo lang dyan sa papel mo, page 8, gawain sa pagkatuto bilang 2. Tapos, maglagay ka ng bilang 1 hanggang 5. Okay, ano ba ang gagawin natin? Basahin ang bawat pangungusap sa ibaba. Isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng wastong pagsunod sa batas sa kalsada at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong papel. So, unang bilang, ang ilaw trapiko ay may asul, berde at dilaw. Tama, mali. Pangalawa, ang kulay berde ay nangangahulugang na stop o tigil. Pangatlo, ang kulay dilaw ay ang paghinto ng mga sasakyan. Pang-apat, ang kulay pula ay ang paghinto ng mga tao o ng sasakyan. Pang-lima, maaaring tumawid sa anumang tawiran basta mabilis tumakbo. Okay, ilalagay nyo lang kung tama o mali. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay mali.
kasi hindi kasama ang asul. Ito dapat ay pula. Number 2, ang tamang sagot ay mali. Ang kulay berde, ito ay go, hindi stop. Pangatlo, ito ay mali kasi hindi yon dilaw, red yon, 'di ba? Pula ang paghinto ng mga sasakyan. Pang-apat, syempre kakasabi ko lang, number 4 tama. Number 5, mali. Hindi tayo pwedeng tumawid sa anumang tawiran. Dapat sundin natin ang tuntunin, ang traffic lights, kung pwede ba tayong tumawid doon. Kasi kung mabilis kang tumakbo at mabilis din ang sasakyan, panigurado, magkakaroon ng banggaan o aksidente. Ngayon, dito na tayo sa gawaing pangkaligtasan sa kalsada. Ito naman ay pang week 2. Ang layunin natin ay malalaman mo ang mga gawaing pangkaligtasan sa kalsada. May halimbawa ako dito na isang kwento, kaya dapat ay makinig muna tayo. So, ang kuya ko, ako si Ana, 9 na taong gulang. Mayroon akong kapatid, siya si Kuya Ben. Siya ay 23 taong gulang. Siya ay halos 2 taon nang nagtatrabaho sa Jollibee sa Antipolo City habang siya ay nag-aaral sa University of Rizal System Morong. Madaling araw pa lamang ay gising na siya, hindi upang pumasok sa paaralan, ngunit para tulungan ang aming ina sa pagluluto, paglalaba at iba pang gawaing bahay. Pagkatapos nito, siya ay naghahanda na para sa kanyang pagpasok sa trabaho. Sa gabi naman ay pumapasok siya sa online class. Sa kanyang araw-araw na pagpasok sa trabaho, siya ay sumasakay sa jeepney. Naglalakad patungo sa tamang tawiran. Hindi niya nakakalimutan na tumingin sa kaliwa at kanang bahagi ng kalsada bago tumawid. Tinitingnan muna niya at pinakikinggang mabuti ang mga paparating na sasakyan. Lagi siyang tumitingin sa ilaw trapiko o sa traffic lights. Kapag kulay berde na ito ay saka pa lamang siya tumatawid hanggang sa makarating siya sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Siya ang aking kuya na sa tuwin ay naipapakita ang pagiging masunurin lalo na sa batas trapiko. Umuuwi siyang ligtas sa aming tahanan. Gagayahin ko si kuya. Tatandaan ko ang mga gawaing pangkaligtasan sa kalsada upang maiwasan ko ang anumang sakuna o aksidente. So ngayon, base sa binasa kong kwento, ay ilagay mo nga sa comment section ano yung mga natutunan mong pwede mo ring gawin para maging ligtas ka sa kalsada. Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button. So, ngayon naman ay magsagot tayo sa drill board. Magsasagot tayo per number. Ibig sabihin, magsasabi ako ng bilang, tapos magbibilang ako bilang 1 hanggang 10. Tapos, boards up. Anong gagawin natin? Lagyan ng check ang kahon, pero dahil hindi naman kayo makapagsagot dito, ay letter na lang ang isasagot mo sa drill board. Kung anong letter yung dapat mong i-check. Maliwanag po? Okay. So, lagyan ng check ang kahon sa ibaba ng larawan na nagpapakita ng gawaing pangkaligtasan sa kalsada. Gawin ito sa iyong papel. So, sa unang bilang, yan ba ay nagpapakita ng gawaing pangkaligtasan? A, B, C. Alin dyan yung nagpapakita ng gawaing pangkaligtasan? Isa lang. A, B, or C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Times up, ang tamang sagot ay letter A. Pangalawang bilang, alin dyan na nagpapakita ng gawaing pangkaligtasan? A, B, or C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Times up. Ang tamang sagot ay letter A kasi siya ay nasa gilid ng kalsada. Ito naman, wala namang tawiran dun pero tumawid pa rin siya. Ito naman, tumawid nga siya sa tamang tawiran pero nagsiselfone naman ata siya or nagtatablet. Hindi siya nakatingin sa dadaanan niya.
Ngayon naman ay dito naman tayo sa ikatlong bilang. Alin dyan ang nagpapakita ng gawaing pangkaligtasan? A, B, o C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Siyam, 10. Tamang sagot ay letter A. Bakit? Kasi siya lang ang sumunod sa tuntunin na stop o tigil. Samantalang ito, naglalaro sila sa kalsada. Ito naman, naglalakad siya sa kalsada, ngunit hindi yun yung tamang daanan. So, ito ay mali. So, ang tama ay letter A. Kung nakuha mo ang tatlo ng tama, magaling. Ngayon naman ay magsasagot na tayo sa iyong papel. Ilagay mo dyan sa iyong papel, page 11, gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang mga pangungusap, sipiin ang talahan na yan sa iyong papel at lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng gawaing pangkaligtasan at X naman kung hindi. So, answers only lang tayo. So, maglagay ka lang dyan ng page 11, gawain sa pagkatuto bilang 3, tapos maglagay ka ng 1 to 5. Check pag nagpapakita ng kaligtasan, X kung hindi. Unang bilang, magmadali sa pagtawid sa pamamagitan ng pagtakbo, check X. Number 2, maaari kang mag-text o makipag-usap habang ikaw ay tumatawid, check o X. Pangatlo, hintayin ang kulay berde sa ilaw, trapiko bago tumawid, check X. Pang-4, makipag-unahan sa pagtawid, check X. Pang-5, tumawid sa hindi tamang tawiran, check o X. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Okay, mag-check na tayo. Lagyan na check pag tama, X kapag mali. Unang bilang ay X, number 2, X, number 3, check, number 4, X, number 5, X. Kung nakuha mo ang 5 ng tama, magaling! At dyan na nagtatapos ang ating pag-aaral. Paalam!